Balik po tayo sa consumer at iba pa, si Alvin Olchico pa rin po ito. Kasama po natin si DTI Undersecretary Zenaida Zeni Maglaya na babati po. Dali naman, mama. Madalang naman bumati si ma'am. Pagbigyan natin. Sino babati natin? Ay, may 30 minutes. Hindi, pagbati. Happy wedding. Ikinasal po si Mr. and Mrs. Joan and Edgardo Panis. Yeah. Wow. Alam mo na, katapos ng kasal, siyempre, gastos. Anyway, pinag-uusapan po natin maayos na pagpapadala ng pamaskong regalo. Kasama po natin si Mga Dominador Salang, ang Acting Board Secretary ng Air Carrier Field Audit Division ng Civil Aeronautics Board, ma'am. Oo, from CAB din, officer in charge ng Air Carrier Field Audit Division, Miss Leonila Wicoco. Ganon din si Ma'am Olivia Valderrama, Director ng Domestic Operation and Services Department ng Philippine Postal Corporation. And from the Bureau of Customs, Chief ng Entry Processing Unit, si Miss Tess Juliet Malco. Ayan, ngayon kasama natin sa linya, Ginoong Marciliano Bernal Jr., ang Acting Division Chief ng DTI Philippine Shippers Bureau Freight Center. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, June. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin. Ba't wala ka dito? Ba't natawa ka? Jun, sinisita ka, wala ka raw dito. Ba't wala ka dito? Namimiss na kita. Sarap Medyo na. muffled yung... Yes, oo, hindi malinaw, Jun. Patawagan mo nga ulit si Mang Jun at medyo ang... Oo nga, no, medyo... Parang, medyo muffled yung kanya. Yes. O, balikan na lang natin yung ating mga bisita. Asa na nga tayo kanina pa? Pinag-uusapan kung may concern. Ayan. Or may problema o reklamo. Paano nga ba yan? Isang ikot ulit tayo. Oo, Ayan, sige. Sige, puntahan natin ulit si Ma'am Juliet. Ma'am Juliet, pag may reklamo, paanong mekanismo? Kadalasan po nang nangyayari ngayon, nababalitaan din natin na meron pong tinatawag na scam sa ibang bansa yon. Nangyayari always yon, halos ng mga inano namin sa mediation, yung sa Philippine Shippers Bureau, meron po kaming counterpart. Maglagay tayo ng halimbawa, siguro, Miss Juliet. Yung mga cargo na inaasahan dumating, pero biglang nasaan ang cargo? Nawala. Or na-pilfer, di ba? Meron din gano'n. Paano inaasikaso yung ganyan mga reklamo or problema? We address their complaint. Meron po silang, halimbawa, isang tao na nagtanong sa amin. Right then and there, tinanong po kami. Ito po yung ano nila, hawak-hawak po nila ay yung House Bill of Lading. Yes. Galing sa ibang bansa. Yes, yan po, bali pag unang tingin po natin doon yung House BL number lang, hindi po natin maagad na maisa sa katuparan because nawawala po yung container number. Okay. Ito po ang kailangan natin isabi sa kanila, yung mga nagpapadala po. Kasi ang nangyayari niyan, pag nagpapadala sila doon, ang binibigay lang ng nasa ibang bansa ay yung House BL. Okay. Ngayon po, pagdating dito sa Pilipinas, binigay po yun ng through email nila, yung sa number na yun. Airway bill. Opo. Sana po, binibigyan natin pansin yung mga nagpapadala na sana ay hindi lang po minsan tayong magpupunta doon sa pinag-anuhan po natin, pinagpadalhan. Di ba bill of lading ang tawag dyan, di ba? Yan yung reference number. Yes, pero ang sinasabi mo, kailangan pati container number. Opo, yun po ang... Paano mo nalaman Hindi naman, di ba iniipon yun? Hindi naman alam po anong container pinaglagyan. Pag dumarating po ang isang problema po, pag dumating na po yung problema, yung sinasabi nyo nung isang, ano na po yan, ilang buwan na nalilipas. Yes. Pag yan po ang senaryo na ilang buwan na ang lumipas, mahihirapan po natin i-trace yan pag halimbawang wala yung container number. Ang question nga niya, paano malalaman ng receiver yung nandito? Yung container number. Opo, kaya po ang ating, hindi po natin yan makukuha base sa dala-dala lang nila. Yes. Yes, ma'am. Pero, kaya may dumarating na container, dapat alam yung ano yung mga nasa loob ng mga bill of lading. Tama? Ayun. So, matitrace naman. Ang i-advise natin, lalo na ngayon, na i-advise natin sa kanila na sana hindi lang sila minsan na pumunta doon sa pinadalhan ng kumpanya nung nagpadala. Kasi po, ang usual na binibigay nila ay House Bill of Lading. Hindi po yun masusuportahan pag nagkaroon na ng aberya sa susunod na pagkakataon. Kailangan na matagal na. kompleto. Opo. Dapat po balikan nila yung kumpanyang pinadalhan. Yung mismong freight forwarder. Nung doon sa ibang bansa. Halimbawa lang po. May question ako. Pag halimbawa may pinadala sa akin, may kailangan pa ba akong bayaran pag claim ko niyan? O yan ay bayad na doon sa ibang bansa na pinanggalingan? Dapat
pag pinag-uusapan po yung door-to-door delivery yung sa regular flow, hindi ka po na po magbabayad pag ikaw po ang nagpadala. Hindi, nakatanggap. Ikaw yung pinadalhan. Hindi na. I-deliver na po sa inyo Sa bahay mo. ng accredited na forwarding, i-deliver na Sa bahay. po sa inyo from door to door, from origin to yung sa door Eh niyo. kung ikaw mag-claim, may ganung sistema din ano, na ikaw mag-pick up, may bayad. May bayad din. Wala. Depende po sa agreement po nila ng nagpadala, saka po yung padadalhan dito, yung agency po na yun, depende po sa agreement po nila, sir. Pero sa Bureau of Customs, hindi po siya, doon sa yung agreement po nila. Depende. Opo. Nakikita ba yan doon sa parang papel? Kung dapat meron siyang babayaran? Meron po doon sa House Bill of Lading nila, may po nila doon na agreement tungkol po sa pagbabasihan nila. Ayun. Kung door-to-door delivery or for see. pick-up po. Yung sa naman, sa postal, paano yung sistema, ma'am, kapag may, halimbawa, pilferage, o hindi dumating mahanap. eh. Oo. Kapag sir hindi dumating, halimbawa, ang delivery sa post office, halimbawa mag-inquire yung addressee, ibigay lang po nila yung tracking number ng parcel. Okay. Meron pong tracking number yon, makikita po doon sa aming, meron po kami tinatawag na Office of Exchange sa Pasay. Lahat po ng inbound parcels, natatrack na po kung dumating sa amin yung through the barcode. Opo. Yun. So, pag naibigay po yun, maitatrack namin kung dumating or hindi. Kung hindi po talaga dumating sa Pilipinas, meron pong tinatawag na international inquiry. Meron po kaming department na in charge para po makipag-coordinate doon sa Foreign Postal Administration. Ayun. Nakakakuha po kami ng feedback. So, kayo na yon. Yes, Hindi sir. yung mismong tatanggap. Opo. Ay, yung pilferage. Halimbawa lang, Nabuksan. kulang na, nabuksan, may problema na doon sa loob. Parang Kapag ginalaw. sa delivery na, sir, yung addressee pwede pong mag-file ng formal complaint doon mismo sa post office kung saan siya nag-claim. Kung upon opening ng parcel, nakita niyang kulang, pwede na po siya mag-file ng complaint. Forward po yun for investigation through channel na po. Teka muna, may poder ba ang Philippine Postal Corporation na buksan ang isang padala kung sa palagay nila ay kahina-hinala? Sir, ang pagbubukas po kasi ng parcel, in coordination with customs po yan. Palagi po yan na. palagi Kaya yan, po, sabay. So, dalawa kayo sabay lagi. po yan. Kapag Not in po the delivery, kapag po ang delivery sa post office, in the presence of the addressee. Ayun. So, Dapat. nandun yung address, hindi yan bubuksan nang Nang wala wala siya. yung tatanggap. Ayun. Bakit? In what instances na kailangan buksan? Oo. Ano yung basis Subject na for mahinala? ano po talaga kasi yan eh. Ang lahat po ng inbound parcels natin, subject for customs examination. Okay. Ang post office po kasi, ang hinahandle lang niya talaga, processing and delivery. Meron ba kayong parang machine or equipment na, o parang yung x-ray na ginagamit sa Parang hindi customs na nabuksan. pag idaan, parang meron yatang something ito na... Kailangan buksan partner. Wala po. Talagang kailangan po i-present namin siya sa customs. Ganun. Opo. Wala po. Ang post office, hindi po siya nag-i-inspect for talagang customs po yan. Customs. So, may poder siya. May karapatan siya na buksan yun. O, di ba, ma'am? Sila po ang nagde-determine. For determination lang. Oo. Yung post doon. Yung kaukulan na ano po niya, tax. Pero requirement po na nandun ang receiver. Addressee. Opo, nandun po siya. Kailangan. Hindi pwede. Pag i-deliver na po, opo, kailangan nandun yung address. Sa inyo, sir, sa Civil Aeronautics Board, di ba napag-usapan natin kanina yung anong klase ba ng delivery? Yan ba ay door-to-door? Yan ba ay pick-up? Malinaw din yan sa kanilang application na ang serbisyo ko ay ganito. Iba siyempre yung corresponding bayad dyan. Iba din yung bayad kapag pick-up, no? Yes, sir. Siyempre, yung ating mga forwarders, meron namang pick-up na yung consignee ang kukuha sa opisina nila. Correct. At meron ding door-to-door delivery. Ayun. So, meron. Iba-ibang bayad nun. Iba-iba siyempre. Oo. Malinaw sa ano yon, sa kumbaga yung terms and condition na pinirmahan. Di ba? Eh ngayon, kapag pilfered, Yun. o halimbawa, pag punta niya dun sa office ng isang Wala pa. courier, bakit parang nabuksan na ito? O, paano yun? Dahil naman ang CAB ay isang administrative agency, ang amin lang pwedeng ipataw siguro is multa or suspension or yung revocation. Pero you handle the complaint. Ang sa kasalukuyan po, ang aming legal division ang Humahawak niyan. But so far, ang na-observe ko, usually dinadaan po sa DTI and then ini-endorse po sa amin. Pagka na-endorse po sa legal division yon,
ang forwarder naman ay binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ayan. Ito na, nakabalik na si June Bernal, ang ating Division Chief ng Freight Center ng Philippine Shippers Bureau. June, andyan ka na ba? Good morning, ma'am. Oh, yes, Ayun, June. mas Ayan. malinaw-linaw. O, Yan. yan, sige, ma'am. Okay. June, ang pinag-uusapan dito, yung mga problema o reklamo ng delayed deliveries or pilferage. Ano ba ang papel ng Philippine Shippers Bureau pagdating dito? Yung mga ganitong klaseng reklamo. Opo, ma'am. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ang Philippine Shippers Bureau po ang counterpart naman ng CAB pagdating sa sea freight forwarding. Kami po ang nagre-rehistro ng mga sea freight forwarders. Kung ang CAB ay sa air freight, kami naman po ay sa sea freight forwarding. Opo. Dito po sa mga complaints ng mga tungkol sa, usually sa balikbayan boxes at iba pang mga kargamento, meron po tayong mediation and arbitration unit sa Philippine Shippers Bureau, DTI, na kung saan pwedeng mag-file ng mga reklamo o complaint ang ating mga consignees o recipients ng mga kargamentong ito po. Alam mo, nitong recent months, may nagkaroon ng controversy dyan. Ano bang pangalan maalala mo ba yung pangalan nung forwarding company na yun, June? Ito meron, Ace Cargo po. Ano, Ace? Yan ba yung nagtutuloy-tuloy pa rin sa operasyon o wala na yun? Ito pong Ace Cargo ay na-issue na po ng Philippine Shippers Bureau ng cease and desist order. So, okay. hindi na po yan nag-operate sa ngayon. Ayan, sa taga-CAB, yung Ace Cargo po, nasa listahan nyo po yan? Who wants to answer? Si Mang Doming or si... Si Tita Neneng siguro. Ayan. Ang Ace Logistics Inc. ho ang authorized namin na mag-operate as a forwarder dito. After what happened, ma'am, tuloy pa rin ba yung operasyon niya? Legitimate pa rin ba siya o blacklisted na siya? Hindi, baka iba yun. Ito, Baka iba. Ace Logistics, Okay. legitimate ito. So iba yung magkaiba. Magkaiba ho yan. Hindi sila pareho ng may-ari. Actually, meron ako experience ng Ace Cargo forwarder na yan. Ang brother ko, nagpadala around February from California. Na-receive ko yung cargo around October na. Diyos Maria Jose. So, verify ko sa customs, ang sabi, yung shipment, yung parang container daw na yun, ay na-alert. No. Ano Yun ang ibig sabihin na alert? experience. Parang Napigil, na-hold. na-hold siya dahil merong Illegal suspicion item. na may mga... Kasi kung malaki siyang container, Oo. pero na-deliver naman. Kaya lang, wala namang nawala. Hindi, pero linawin natin. Yung Ace na nasa listahan yun, nalihiti mo, ay iba ibang ito, iba Ace ito. sa iniimbestigahan naman ng DTI. Ay ba? Di ba, Mang June? Opo, Alvin. O, iba yun, di ba? Magkaiba. Ang complete name po nung Ace Cargo na ipasara namin ay Associated Consolidation Express. Iba yan. Iba yan. I think yun po ay nasa may baklaran ng opisina niyan, malapit doon sa Roligon. But this one under item number 5 is Ace Logistics Inc. Iba ho ito. Dapat siguro ibahin ninyo yung pangalan niyo, baka mapagkamalan siya. Anyway, sandali lang, Yusek.